Magandang umaga, tanghali at gabi sa inyong lahat, mga kalalabs. Yes po, tama kayo sa inyong nababasa. Ako po ay gagawa ng Greek salad sa araw na ito. Kaya samahan niyo po ako sa aking mga preparation. Una po natin gagawin ay magpakulo tayo ng tubig na kasya doon sa ating pasta. Lagyan din natin ng kaunting asin at patakan natin ng mantika. Yan po ay, ang purpose niyan ay para hindi dumikit ang ating pasta. Ayan po, ang ginamit ko po ay bow tie na pasta. Ang cooking time po niyan ay 11 minutes lang. So, kung gusto nyo ng medyo malambot, extend nyo ng kaunting oras. Depende po, kayo na lang po ang bahala. Matitikman nyo naman po kung ano yung consistency na gusto nyo doon sa pasta. Ako po kasi, yung al dente na tinatawag ng mga Italian. I cook the pasta al dente. So, continue lang po natin yung paghahalo ng ating pasta. Okay, pag nakita natin na okay na ang ating pasta, pwede na po natin siyang strain. Tapos, hugasan natin ng malamig na tubig o ng tap water, pwede na. Para ma-discontinue yung pagkaluto ng pasta. At pagkatapos niyan, ay iset aside natin. Ang susunod natin ihahanda ay ang ating mga vegetable na isasama sa ating salad. Una ang ating cucumber, cut into pieces. Isunod natin ang ating cherry tomato. Hatiin din natin yan sa gitna. Alam nyo ba yung cherry tomato? Ang sarap niyan papakin kahit ganyan lang siya. Matamis-tamis kasi siya eh. At next ingredients is green pepper. Kalahati lang pong ginamit ko. Kasi hindi, gusto ng anak ko yung ng hilaw na pepper. Eh ako gustong gusto ko yan, pinapapak ko yan. Kasi matamis-tamis siya eh. Okay, ang ating susunod, syempre, ang ating olives. Yan ang favorite ng mga Italian. Part ng Italian cuisine ay ang olives. Hatiin lang natin kasi buong olives yan eh. Hatiin natin hatiin lang po natin yan. So, susunod natin ay onion. Yes, onion po. Kakat lang natin siya ng dice. Ida-dice natin siya para may bite din ng kaunti. Ako mahilig din ako sa onion eh, ng hilaw. Gustong gusto ko rin yan. Yan, hindi ko naman inubos lahat. So, meron tayo ditong parsley. Fresh parsley. Yan po. Chachap lang natin siya ng maliliit para natin. Masarap kasi sama siya eh. Medyo lumalabas yung kanyang amoy, yung lasa niya pag nachachap. Ang sarap-sarap ng amoy niyan. So, set aside muna natin yung parsley pagkatapos natin i-chop. And now, the preparation for our salad dressing.
Yan, naglagay po ako dito ng dalawang 1/3 cup. 1/3 cup po ang size ng ginamit kong cup. So, dalawa niyan. Dalawang 1/3 cup na olive oil. Sa pagkatapos ng olive oil, ang susunod naman ay ang tubig. Kung gaano karami yung ating olive oil, ganon din kadami yung tubig na ating ilalagay. So, susunod natin ay rice vinegar. So, gamit ko dyan ay 4 na tablespoon. So, masarap kasi ang medyo maasim-asim siya. Ang mga Italian kasi mahilig sa mga, yung maasim ba yung kanilang pasta, mahilig sila sa tomato eh. At saka mga salad nila medyo talaga maasim. So, I use rice vinegar at saka 1 tablespoon of lemon juice. Hindi na ako nakabili ng fresh lemon juice kasi marami akong lemon na nasa ready to squeeze na lang. Ayan, meron tayo honey. Meron akong honey dito sa bahay. Siya yung part of the ingredients na pampatamis sa salad. So, yung honey na yan supposed to be mga 4 tablespoon lang. I added extra more tablespoon of honey nung inano ko kasi hindi masyado matamis yung honey ko kaya dinagdagan ko pa siya. So, depende yon sa gusto nyo. Kung gusto nyo na medyo matamis, then add some more honey. So, meron din akong dinagdagan, sasamahan din natin siya ng onion mustard. Ayan po ang ating onion mustard. Ang hirap na hirap ako dyan mag-squeeze. Kasi nandoon sa bottom yung mga yung laman. Kaya ang hirap i-squeeze yung So I added 1.5 onion mustard sa aking dressing. Yan po for our next ingredients, ang garlic powder. Bakit ang tagal-tagal ng honey ko na yun, maglagay ng honey ko? Mukhang di ko na-edit yun Sensya na po, bago lang. Ayan, lagyan din natin yung ating chinap na parsley,
Yan po, lagyan natin ng kaunti ang ating dressing. At least mga 2 tablespoon of chopped parsley. At saka meron tayong fresh dill. Alam niyo, gustong gusto ko tong fresh dill na to. It reminded me doon sa pili. Ang lasa niya kasi parang pili, yung kapag ka bumagsak yung pili, yung bunga ng pili kasi at tumubo, yung pinaka-nuts niya, paborito ko yung kainin. Gustong-gusto ko yun, makahanap ng ganoon. Yun na yun ang lasa ng dill na to. Fresh dill. Kaya pag nalalasahan ko yan, naaalala ko yung pili. Pili sa amin sa probinsya sa Bicol. Yan, lagyan din natin ng kaunting salt. Salt to taste, kaya po kayo mag-a-adjust ng lasa ng inyong dressing. Kung gusto nyo ng matamis, add more honey and more salt kung kulang naman siya sa alat. And add some black pepper. Ayan po, haluin natin gamit ang ating wire whisk. Para po mahalo yung oil, yung water, yung olive oil especially. Yan. Halo tayo. So pag nahalo na po, puts aside yan kasi ang gagawin naman natin ngayon ay ang i-assemble na ang ating salad bowl. Ayan po, lahat ng ingredients, lahat ng ating mga vegetable ay pinagsama-sama ko na sa iisang lalagyanan. Ang ganda ng kulay, ano? Iba-ibang kulay, green, red, black, tapos may purple, another green ang parsley. Yan, dinagdag po natin yung parsley, yung natirang parsley. At ilalagay na natin sa ibabaw, syempre, ang ating nilutong pasta. Naku, kung ito ay magawa nyo, ang sarap-sarap. Actually, nung ginagawa ko to, sabi ko sana hindi palpak. Kasi first time ko talaga gumawa ng Greek salad. Promise. Yung anak ko kasi sabi niya, gawa ka ng Greek salad kasi natikman namin once yun doon sa isang restaurant. So sabi ko, sige mag-try tayo. Ayan po, ilalagay na natin yung ating dressing sa ibabaw, syempre. Yummy, yummy. Usual na dressing natin is mayonnaise, di ba? Gawa ka ng macaroni salad, mayo. Gagawa ka ng ano pa bang mga salad with mayo. Gawa ka ng potato salad, mayonnaise din. So this time, ito kakaiba siya. Ang olive oil. Vinaigrette ang tawag niyan, vinaigrette. Yan po, haluin natin ang ating ingredients. So nakikita nyo na kung yung itsura ng salad. Very colorful. Naku, napakasarap niyan. Halo pa, LV, haluin mo pa ng maigi para masarap yan. Para yung ating dressing completely covered yung ating salad. At ang susunod natin na gagawin after that, para maging tunay na Greek salad siya ang ilalagay natin ay tadadadan! Siyempre, ang feta cheese. Ayan po. Ang feta cheese ay nagpapasarap lalo sa ating Greek salad. Hindi pwedeng wala yan. Pag walang feta, hindi yan Greek salad. Yan, haluin po natin muli ang ating salada.
Di ba ang ganda-ganda ng kulay, oh. Natatakam na ba kayo? Sana nandito kayo, malapit kayo sa bahay ko at naku, iimbitahan ko kayo at matikman nyo ito kung anong lasa nito. Itong salad na ito mga kalalabs ay pwede siyang snacks. Pwede na rin siyang meal kasi nandoon na lahat. Kung kayo ay mga nagda-diet, this is very good one. Pwede nyo na itong gayahin. Ayan na po ang ating final result ng ating salad na ginawa mga kalalabs. Maraming salamat. Sana natuwa kayo sa aking ginawa.